Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Sa mga mamimili para sa Noche Buena, doble ingat po kayo at maging mapanuri kayo. Posible kasing magdulot ng sakit ang ilang paninda na hindi ligtas. Tulad na lang ng nasamsam sa isang pamilihan na kilo-kilong frozen meat na dapat ay nasa freezer pero nakatiwangwang lang habang ibinebenta. Maloko na. Nakatutok si Jay Sabale, exclusive. Papasukin namin yan kasi talagang may violation sila. Pagdating pa lang ng QC Veterinary Office at ng mga tiga-QCPD sa Commonwealth Market, munti ka nang maunsyame ang kanilang lakad. Ito ka. Tatakpin yan, titimbre yan. Pakay nila ang mga mishandled frozen meat o yung mga frozen meat na hindi nakalagay sa chiller o freezer na nakatiwangwang lamang. Ang tinderang ito, sinubukan pang magsalba ng paninda. Pero hindi nagpatinag ang raiding team. Kasama yan. Kasama talaga. Si Aling Marlene, galit sa mga kasamahan niya. Nabitbitaw kasi ang isang bayong na inihabilin lang ng isa niyang suki. Yung bayong lang ho, sir, ang inaano ko namin, wala akong pangbayad ho. 300 lang ang sahod ko isang araw. Tira niyo yung damit ko. Mahigit 2,000 ang laman ng bayong, sir. Nakiusap si Marlene sa mga otoridad at pinalik ang mga karneng hindi mishandled. Ito lang po yan, ma'am. Yun lang po yung inano, ma'am. 300 lang po ang sahod ko. Sige, kunin mo na. Binamili lang. Opo, Sana mag-leksyon na kayo, ha? Tama na. Bigyan ka na. Tama na. Bigyan namin, be. Kasi kasama na sa anin. Ang mga frozen meat ay kinakailangan nakalagay sa mga chiller. Kapag ito raw kasi ay nagtho o natunaw at nakatiwangwang, dito na raw ito nako-contaminate ng bakterya. Nasa 5 tindahan ang nakumpiskahan ng nasa 150 kilos ng mishandled meat sa average price na 130 pesos per kilo. Kulang-kulang 20,000 pesos ang halaga ng nakumpiska. Maliit daw ang bilang na ito kumpara sa mga nauna nilang kampanya. Kapansin-pansin daw ang improvement ng mga tindahan ukol dito. Mga 80% may mga chillers na. So ito mga nakuha natin, ito pa rin yung mga hindi pa rin sumusunod. Umaapil na naman ang mga otoridad sa mga tindahang hindi pa rin sumusunod sa patakaran. Dahil kapag ang isang customer daw ay nakakain ng mishandled frozen meat, maaari raw itong maging sanhi ng sakit o di kaya pagkamatay. Gusto lang nila makabenta kasi mura lang ang frozen natin, kaya yan ang binibili nila. Puhunanan mo yan kasi negosyo mo yan eh. Tsaka dapat iisipin mo, hindi lang yung negosyo mo, yung safety ng mga consumers. Jay Sabale, nakatutok, 24 oras.